Hi guys, another recipe. Flashing on the screen are the ingredients that we need. Siyempre may okra, merong itlog na maalat, sibuyas, meron ding kamatis, sitaw, sili, at ang ating talbos ng kamote, siyempre. Especially ang ating bagoong. Bagoong po, any kind will do. Bagoong alamang po yan. Nagpakulo po ako ng tubig at nilagyan ko ng kaunting mantika. Pagkatapos ay iba-blanch po natin ang ating mga vegetable. Inuna ko po dyan ang ating talbos ng kamote. Siguro po around 3 to 5 minutes, just enough po na tumingkad ang kanyang kulay, pwede na po natin siyang hanguin. Ayan. Pagkatapos niyan, isusunod ko po ang ibang vegetable. Inuna ko ang sitaw. Same time lang din po. 3 to 5 minutes, pwede na. As long as tender siya. Siyempre, mas gusto natin, medyo crispy pa siya. Ayaw nating sobrang lambot. At the same time, maganda rin pong half-cook ang mga vegetable para hindi po nawawala ang mga bitamina nito. Mas masarap po siya kung medyo crunchy pag ating kinain. After that, hanguin natin at isusunod ko naman ang ating okra. 4 pieces lang po. Hindi naman po kailangang madami, just enough. Dalawa lang naman po kami, kaya enough na tong vegetable na to, ganito karami lang. Pagkatapos, hanguin natin syempre at iset aside kagaya ng ibang mga gulay. Isusunod ko naman dyan ang ating paborito na talong. Normally po iniihaw ito, pero dahil hindi naman po lahat kumakain ng inihaw na talong, inintend ko po na pirituin siya para po mas makain ng lahat. Pagka pirito, syempre golden brown lang, okay na po, hanguin natin at iset aside. Ayan. I-arrange ko po ito sa isang plate. Sama-sama po siya, syempre. It's up to you paano nyo po siya pagagandahin. In-arrange ko lang po siya one at a time sa platter. At inuna ko syempre ang ating talong. At isusunod ko po ang iba nating mga gulay pa na kagaya ng okra, sitaw, talbos ng kamote. Sinet aside ko po muna siya at pagkatapos hihiwa po tayo ng kamatis. Cut into lengthwise lang, pwede na. At i-arrange din po natin siya sa ating platter. Siyempre, ilalagay ko po ang slices ng ating sibuyas na in-slice natin a while ago, kasama yan. Mas maganda po kung ang gagawin nyo, alternate ang kulay para po magandang sa matang tingnan ang ating vegetable platter, ang ating ensaladang Pilipino. Siyempre ang ating itlog na maalat. Hiniwa ko pa po siya sa gitna
At pagkatapos ko pong hiwain sa gitna, kukuha po ako ng kutsara para po iskupin natin ang ating itlog na maalat. Ito po ang tamang way para makuha natin siya ng buo pa at hindi po magkadurog-durog ang ating itlog na maalat. Kung papansinin nyo po, pag scoop ko, kuha ko po ang buong itlog at napakasarap, nagmamantika pa ang ating itlog na maalat. Siyempre, after natin siyang mabalatan, ang gagawin ko po dyan, i-slicing ko rin po lengthwise. Siguro po yung isang half, good na for 3 to 4 cuts. Tapos i-arrange ko rin po siya sa platter. Easy lang pong i-prepare ang ating dish ngayon. Blanch lang and then hindi po masyadong mahal. At the same time, healthy po ang ating kakainin today. Pwede po yung i-partner syempre sa masarap at mainit na kanin bagong sinaing bago po natin ihanda. Pwede po itong partneran ng pritong isda o liempo na pinirito or bagnet kung nais ninyo. Syempre, pagkatapos natin yang i-arrange, ayan po ang kanyang itsura. Napaka-appetizing po at very very healthy. Yung kamote tops po, basically po yun yung talbos ng kamote. Kinuha ko lang po yung pinakamurang bahagi, malambot at hindi po mahirap nguyain. Pagkatapos po nyan, kukunin natin ang ating bagoong syempre at itatoppings po natin siya. Ilalagay po natin siya sa gitnang bahagi at pagkatapos syempre pwede na tayong kumain. Amihan's bagoong po ang aking gamit. Cook in canola oil. Napakasarap po niyan. Spicy flavor po ang aking kinuha. Yan po. I scoop at least 2 to 3 tablespoon, ilalagay ko po siya sa gitna at ihahain ko po para sa ating tanghalian. Ready na po ang ating recipe at napakasarap. Kainan na po!